Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Aywaga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Kung adlaw sa Miyerkules, Abril 30, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga Pangulong. First Lady Lisa Araneta Marcos dinapit nga bisita sa giniwat nga Love for All program sa Banwa sa Nulusan. Ila ka senior citizens kin kalipay ang libre nga medical mission kag bulong nga nabaton sa giniwat nga Love for All sa Banwa sa Nulusena. NFA Western Visayas may bastante nga supplies ng bugas para sa pagbaligya sa 20 pesos kada kilo. DSWD Field Office 6 nagtanyag sa serbisyo sa Love for All. Mga napatay bangod sa dengue sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa 8. Nag Iloilo City Government 95% ng handa sa midterm election. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:02 sa aga kagkaroon sa detalye sa ato nga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. First Lady Lisa Araneta Marcos nangin dinapit nga bisita sa giniwat nga Love for All program sa Banwa sa Nulusena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Libre nga konsulta, bulong, libre nga gunting, masahe, food box, libre nga mga tanong kag madamo pa nga serbisyo. Inapila lamang sa mga serbisyo ginapakigbahin sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno sa giniwat nga Love for All program sa Banwa sa Nulusena. Mismo si First Lady Lisa Araneta Marcos ang nagtambong sa launching sa Love for All program o kon laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Sa yamin sa iging pakigbahin siniing ang Love for All program magapadayon sa pagdala sa serbisyo sa gobyerno palapit sa mga pumuluyo labi na ang yara sa malayo ng mga lugar, hindi lamang sa kadulong sa medical services kundi sa tanan nga aspeto. Pasalamatan naman ni Nulusena Mayor Lisel Mondihar Siville kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang First Lady sa iya sininga programa sa pagdala sa serbisyo para sa mga pumuluyo sa Banwa sa Nulusena. Suno sa pila ka mga benepisyaryo tuman ang ilang pagpasalamat sa gintanyag ng medical mission kag libre nga bulong nga ilan nabaton. Malapit sa 2,000 ka mga residente na kabenepisyo sa nagkalain-lain ng mga serbisyo sa giniwat na Love for All program. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalipay ang libre nga medical mission kag bulong nga nabaton sa giniwat nga Love for All program sa Nulusena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lubos sa pagpasalamat sa mga senior citizens na sanday Remelinda Barredo kag Isideria Soneros sa nabaton nga serbisyo sa giniwat nga Love for All program sa ila Banwa sa Nulusena. May libre sila ang bulong nga nabaton. Ay nakapakonsulta pa sa libre sa mga doktor. Subo nga mahal magpa-check up mabay para sa ila mabisitahan sa medical team maging padala sa pila ka hospital kag sa Department of Health. Din kalipay man sang duwa nga makita ang First Lady ay pagpili sa Banwa bilang benepisyaryo sa programa. Binabanta yara sa 1,500 ka individual na nagpila sa medical mission lane ay natagan sang libre nga bulong kag vitamins matapos papaydalong
sa check-up ang mga pasyente. Matandaan na si First Lady Lisa Marcos ang nagbisita sa paglunsar sa Love for All program sa Banwa, San Lucena. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, may bastanting stocks ang National Food Authority Western Visayas para sa plano ng gobyerno nga magbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas. Suno kay Glenda Paz, Regional Economist ng NFA Western Visayas, as of April 24 ang Iloilo Branch Office, mayara sing 1,241,887 kasakos ang humay nga mahimo ma-convert sa masobra 782,000 kasako sang 50 kilos ng bugas. Magluwas diri mayara na nga 80,588 ka bag sang bugas ang ara sa branch office. Ini nagkakahulugan suno kay Paz nga may masobra 862,000 kasakos ang bugas ang ila opisina nga handa gamiton para sa 20 pesos nga bugas mo program kag buffer stocks para sa food security purposes. Dugang ni Paz sa inisyal nga impormasyon nga ila nabaton na rin sa Department of Agriculture Western Visayas, ang Iloilo Provincial Government pa lang ang nagpabutyag sa pagbakal sang bugas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga ahensya ng gobyerno nga nagtanyag sang serbisyo sa giniwat nga Lab for All o kung laboratorio konsulta gamot para sa lahat caravan sa New Lucena, Iloilo sang Martes, Abril 29 sa diin ginpangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagpahamtang ahensya sang information booth kag diin tanan ang mga impormasyon sa mga programa sini kapareho sang Sustainable Livelihood Program, Minors Traveling Abroad System, Supplemental Feeding Program, kag kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ang na-access ang pumuluyo. Magluwas pa din nag-assist man ang staff sa mga pumuluyo kung paano mag-access ang QR code sang opisyal nga Facebook page ng DSWD nga kabahin sang tamang tulong, tamang impormasyon nga kampanya agud masiguro nga madali nga makuha ang nagakaigo nga mga impormasyon. Yun pangunahan, anday DSWD Field Office 6 Regional Director Arwin Razo, Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampria, kag Assistant Regional Director for Administration Osilito Estember ang pagtanyag sang serbisyo. Lagi pa sa nagupod ng mga ahensya sa gobyerno among Department of Health, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, TESDA, Department of Trade and Industry, PhilHealth, National Housing Authority, kag Pag-ibig Fund. Ang Love for All nagatuyo nga magatag sang medical kag iban pa nga serbisyo sang gobyerno sandig sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga napatay karon sa dengue sa probinsya ng Iloilo sa karon nga tuig naglabot na sa 8. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Green Sa kanang sa 8 ang napatay sa dengue sa probinsya sa Iloilo sa mga 2025. Gimpayo ni Dr. Maria Socorro Quimion, Provincial Health Officer, naglabot na sa 8 ang napatay sa dengue ni matapos kami nagdugang ng dengue fatality sa Abril 10. Ang napatay 20 anyos na babae gikan sa Banwa sa Anguanias. Gimpayo ni Dr. Quimion na sa Abril 3, nagmanifest ang hilana, chills, loss of appetite kay self-medicate ang pasyente. Sa Abril 4, mangagatudo ang nilanas ng pasyente, nagpaulit siya sa Duanyas kay sa Abril 5-6, nag-develop siya sa warning signs ng dengue apang sa tiyak sini, wala siya nagpakonsulta sa doktor. Gindala sa isa ka district hospital ang pasyente sa Abril 7, matapos nga nagsululuka kang naka-eksperyensya sa paglinis ng ulo kag paranakit sang tiyan. Bangod nga naglala ang sitwasyon sa pasyente din sa siya sa isa ka tertiary hospital kag sa Abril 9 gindala sa intensive care unit tugtog nga gibawian sa kabuhi sa Abril 10. Kung maduluman, una nga naka-record sa dengue fatality ang probinsya sa Enero 18, kusugihan may taliwan sa 67 anyos na babae gikan sa Pototan, may sumasang katuig nga bata nga lalaki gikan man sa Pototan, sunod ang 71 anyos na lalaki gikan sa Carles, 11 kabulan nga bata nga lalaki gikan sa Oton, 2 katuig nga bata nga babae sa Tigbawan, 47 anyos nga lalaki nga taga Carles, kag 27 anyos nga babae gikan sa Balasan. Para sa Bagong Pilipinas, mga Andres Aronia para Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas.
Radyong Pilipinas News. Iloilo City Government, tabitay ako ni Iloilo City Comelec, 95% na nga handa sa nagahilapit nga midterm. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Emmy Rose Santiago. Halos duha ka semana antes ang May 2025 midterm elections, nagpasalig ang Iloilo City Comelec nga 95% na sila nga handa para sa eleksyon. So ni kay Jonathan Saino, Election Assistant 2 sa Iloilo City Comelec, ginaulat na lang nila nga magabot ang official ballots nga gamiton para sa Mayo 12. Ginapaabot nila nga maabot ang official ballots sa nasunod nga semana. Samtang nagabot naman ang 417 ka automated counting machines ang Lunes. Ginpayag ni Saino nga sa Iloilo City, ang masobra 400 ka automated counting machines ipahamtang man sa mga clustered precincts. Magluwas diri may 58 man nga alokasyon sa reserba nga contingency machines nga mahimo gamiton sa tion nga magkaproblema ang ACMs. Magatakop naman ang local absentee voting sa Iloilo City Comelec sa Martes. Suno kay Saino, isa lang ang nag-avail sa local absentee voting sa syudad. Ginahandaan man nila ang paghiwat sa Provincial Command Conference sa Miyerkules, kaupod ang kapulisan bilang pagpanghanda sa seguridad. Nagapalay naman ang final training sa Iloilo City Comelec sa mga nagabugos ang electoral board sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emmy Rose Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyong Pilipinas News. Nagpagawa sa opisyal nga pahayag ang Zuri Hotel Iloilo kasunod sa insidente sang narumpag nga kisame sa lobby entrance sang hotel kagabi alas 10:40. Sunod sa tagdumalahan sang hotel, ang insidente tugas ang localized tornado kung buhawi nga may dala nga mabaskog nga hangin kag mabaskog nga pagulan. Tungod sini may 3 ka mga salakyan kag isa ka motorsiklo ang naigo sa narumpag nga kisame. Samtang isa ka food delivery rider naman ang nasamaran. Giliyo naging bruligan ng riders ang Iloilo City Emergency Responders upod sa hotel staff kag gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Ginpasalig naman sa pamunuan sang Zuri Hotel nga ang kabugusan nga struktura sang hotel yara sa maayo nga kahimtangan kag nakaagi sa mga inspeksyon sunod sa safety standards sang syudad kag mga ahensya sang gobyerno. Ginklaro man sang hotel nga ila ginauna ang seguridad kag kaayuhan sang publiko kag ila mga bisita. Nagasugod naman sa karon ang pagkayo sang narumpag nga kisame sa entrance kag ila ginpasalig nga tapuson ang trabaho sa labing madali nga panahon. Nagpasalamat man ang hotel sa Iloilo City Emergency Responders sa ilang madasig nga aksyon. Nagpangayo man sila sang pasensya sa publiko sa kahadlok kag kabalaka sang gintuga sang insidente. Radyo Pilipinas. Radyong Pilipinas News. Patay ang 89 anyos nga anay alkalde sang Kalibo Aklan kag kilala nga journalist nga si Johnny Dayang matapos gintiro sa iya balay sa barangay Andagao, Kalibo, Aklan. Ini ang ginkumpirma ni Aklan Police Provincial Office spokesperson Police Captain Aubrey Ayon. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan nagalantaw sang TV ang biktima sa gintiro ini sang suspect nga nakasakay sa motorsiklo sa gwa sang iya balay. Gindala pa sa ospital ang biktima apang indeklara ini nga dead on arrival. Sa karon padayon ang dragnet operation sang kapulisan. Si former Kalibo Mayor Johnny Dayang, kilala nga journalist kag public relations officer sa bilog nga Pilipinas. Chairman Emeritus man si Dayang sang Publishers Association of the Philippines Incorporated. Radyo Pilipinas. Radyong Pilipinas News. Sa iban pang balita, bilang kabahin sa pagsaulog sang Tubong-Tubong Festival, naghiwat ang munisipyo sang Tubungan sang ika-14 nga adlaw sang mangunguma nga may tema nga pasidungog sa mangunguma, organikong agrikultura, pasanyugunta. Nagbuylog ang 300 ka mga farmers, agricultural workers, rural improvement clubs, 4-H club members, kag TESDA Agro-Entrepreneurship, NC2 scholars, gikan sa 48 ka barangay sang Tubungan. Tinutuyo sang kahiwatan nga kilalaon sang dako ang ila kontribusyon sa pagpasanyog sa ekonomiya sa banwa kag pagsulong sa advokasya sa organiko nga pagpanguma. Nagpabutyag naman si Tubungan Mayor Roquito Taksagon sa pagpasalamat sa Department of Agriculture Western Visayas sa paghatag sang kinahanglanon kag padayon nga pagsuporta sa mga manguma agod mapadayon ang pagtanom sa piyak sang epekto sang pagbag-o sang klima. In-highlight man ni Mayor Taksagon ang isyu sang kakulang sang tubig na nag-aapekto sa produktibo
nga agrikultura kag nagkapanawagon man ang lokal nga panguluhan sa kolektibo nga mga pagtinguha sa pagsabat sa kakulang sang tubig. Samtang ginlunsar man sang LGU Tubungan ang Tubong Agrikultura Exhibit and Flower Display. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napagkakanda sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections, magapadala ang Police Regional Office 6 ang 29 ka mga personnel sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region agon magalagad bilang Special Electoral Board members. Sa pag-deploy sa kapulisan, isa ka send-off ceremony ang ginhiwat sa PRO6 sa pagpanguna ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki kag Attorney J. Car Francis Soliano, Regional Election Attorney sa Commission on Elections Western Visayas. Ang mga pulis nagikan sa Provincial kag City Police Office sa Western Visayas. Suno kay PRO6 Director Jack Wangki, ini ang labing unang sa kasaysayan sa eleksyon nga nagpadala ang PRO6 sa augmentation sa iban pa nga rehiyon para nahangpan nila ang sitwasyon agud magserbisyo ang kapulisan kag magbulig para mangin matalunsay ang eleksyon. Sa pagbiyahe nila sa Mindanao, ginpanugyan ni Wangki ang kapulisan nga ipakita ang tatak PRO6 nga pagserbisyo nga tampad kag sinsiro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malakip man sa mga ginpilahan sa giniwat nga Love for All program sa New Lucena ang serbisyo sa Department of Trade and Industry. Kabahin sa mga ginatanyag sang ahensya sa publiko, ang business name registration, business counseling, advocacy, kag networking. Magluwas diri may araman sang mini trade fair sa diin gid pasundayag ang pila ka produkto sang New Lucena, ang Love for All sa New Lucena. Ginpadulungan mismo ni DTI Assistant Secretary Domingo Tolentino kag ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Nahibaluan nga ang Love for All, isa ka programa nga ginpangunahan sang First Lady sa handong madalon sa mas malapit sa mga Pilipino ang nanuhay-tuhay nga serbisyo sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Farmer News. Summit 6 ginalauman nga magapabaskog pa sang relasyon sa mga Irrigators Association sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ray Serenieta. Sa tuntuyo nga ipatuta ang importante nga papel sa mga mamuma sa pag-uswag sa agrikultura, ginhiwat ang ikaduha nga tuig nga Farmer Summit sa Western Visayas. Ginhighlight ng Department of Agriculture Western Visayas OIC Regional Technical Director for Operations and Extensions, Maria Teresa Solis, ang importante nga papel sa mga mamumuhay sa pagpauswag sa sektor sa agrikultura, paagi sa production inputs, mga programa, mga proyekto at mga inisyatibo. Nagpatibang naman si National Irrigation Administration Region 6 Manager, Engineer Jonald Torres sa mga update at sa milestones sa ahensya kag istorya sa kadalagaan sa irigasyon sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dala sa National Museum of the Philippines, Iloilo, ang Mobile Museum sa Northern Iloilo State University Ahoy Campus sa idalom sa Pambansang Museo sa Paaralan program sang ahensya. Nanuhay-tuhay ng mga replika sa museum collections ang gin-display agad masaksihan sa mga estudyante sa Northern Iloilo State University. May giniwat man nga workshop para sa dugang nga ihibalo na tuhoy sa mga ginatanyag sa Mobile Museum. Ang Pambansang Museo sa Barangay, isa ka flagship program sa National Museum of the Philippines, Iloilo, nga nagapasanyog sa pag-access ng publiko sa mga museum collections, pinaagi sa traveling exhibition kag lectures. Tinutuyo man sini nga i-promote pa ang ihibalo sa publiko sa paghatag importansya sa kultura kag kasaysayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presyo sa kuryente sa Eleco 1 may pagsaka subong nga Abril. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Rose Santiagudo. Heads up sa mga konsumidor sa Eleco 1, may pagsaka sa presyo sa kuryente, partikular sa residential rate subong nga bulan sa Abril. Sandig sa advisory nga ginpagwa sa Eleco 1, halin sa 12 pesos and 71 centavos kilowatt per hour, magasaka ini sa 14 pesos and 13 centavos kilowatt per hour subong Abril. Lakip sa mga rason sa pagsaka sa residential rates, amo ang pagsaka sa generation charge, transmission charge, systems loss, kag VAT nga nagabug-os sa billing rates. Halin 5.7 nga generation charge, masaka ini sa 6.6. Ang generation charge nagabugos ang 46% sang bulanan nga bill nga ginasukot sa mga nagasupply sang kuryente. Masaka man ang transmission charge halin
laing 3.24 sa 3.5 nga ginasukot naman sang NGCP kag nagabug-os sang 25% sang bill. Wala naman sang pagbag-o sa distribution charge. Nagpanugyan ang Eleco One sa mga konsumidor nga kung may palamungkutanon, may padala sang ilang nga pamangko sa Facebook page ng Eleco One o kung magtawag sa hotline may 0968-8545-220 halin Lunes tugtog Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, sa Meron Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sari-sari ng mga produkto lokal ang sarang makita sa Mabakal sa Tinda Malaynon sa mainland Malay sa probinsya sang Aklan. Ang aktibidad kabahin sang selebrasyon sa ika-22 nga Fiesta de Obreros para sa Mayo 1. Nagpasakop sa lihok ang 17 ka barangay sa Banwa sa diin ilagid pasundayag ang mga produkto kaangay sa mga pagkaon, mga handicrafts ka nagapakita sang ilagi na pabugal nga kultura kag creativity. Bukas ang Tinda Malaynon halin alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Ginbuksan ini kahapon, Abril 29, kag magalawig tubtob sa buwas, Mayo 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa Masaprawang Sibil katrabaho ang pagabuksan sa duha ka adlaw nga job fair sa Bacolod City. Ini ang natalana nga iwaton sa Mayo 1 kag Mayo 2 sa SM City Bacolod bilang kabahin sang Labor Day celebration. Sunod sa Public Employment Service Office ng Bacolod City ang job vacancies. Ginatanyag sang 60 ka mga kumpanya. Ginpanugyan man sang Peso Bacolod City ang mga Bacolod job seekers pati na ang iban pa nga mga negrense nga magpreparar sang madamo nga resume, biodata, credentials kag certificates kag magpadulong sa job fair. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita sa tinutuyo nga ipakita ang importante nga papel sa mga mangunguma sa pag-uswag sang agrikultura, ginhiwat ang Farmer Summit sa Western Visayas. Ini sa pagpanguna sa Department of Agriculture Western Visayas, Regional Technical Operations and Extensions. Ini tambungan sa mga mangunguma sa diin ginistoryahan ang pagpauswag sang sektor sang agrikultura, pagi sa produksyon, mga programa, proyekto kag mga inisyatibo. Ginpakigbahin man sa National Irrigation Administration ang mga update na tuhoy sa milestones sang ahensya kag istorya sang katalagan sa irigasyon sa bugos nga rehiyon. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging yung nabatihan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong nga adlaw sang Miyerkules, April 30, katapusan nga adlaw na kita sa bulan sang Abril. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please like, follow, and share sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton siniya nga mga Facebook live viewers, kay Sir Sherwin Marco Iya, kay Sir Apple Diap, Tabat Taasan. Salamat gid sa inyo nga pagupod kag pagpamati. Kita karon sa programa Iloilo Morning, kada aga ako nagid lamang inyo alagad. Ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.